Ang problema daw, yung kanilang mga employers, hindi na raw sila i-renew. Pare-pareho sila. Meron na nga raw mga pinauwi na, meron na raw mga nagkusa na rin na umuwi kasi alam nila hindi na sila marirenew ng kontrata nila. Sabi ko, uwian na! Uwian na! Uwian na! First time kong mag-isa ngayon sa trabaho kasi yung partner ko, wala! Na raw siya na ditch yung sasakyan niya. Actually, nung papasok ako, nadaanan ko siya dito. Hindi ko alam kung siya yun. Nagmamadali na rin ako, malilate ako Pero hindi ko naman na kung siya talaga. Pero merong nakita ko na ditch na kulay pulang sasakyan sa dito banda, kaninang umaga. Baka siya yun. Ewan ko, hindi na tumuloy pumasok. Buti na lang yung mga kasama ko dyan mababait. Actually talaga, sa totoo lang ako mas gusto ko na yung mga katrabaho, yung mga puti. Maano sila magtrabaho, maayos. Hindi na maayos, alam mo yun, professional lang talaga. Trabaho kung trabaho lang. Saka tutulong sila kung tutulong. Susundo tayo sa ibang lugar kasi first day ng misis ko sa kanyang bagong opisina. Wala na raw talaga siyang makitang ibang lahi doon. Puro puti daw. Talagang pagka yung mga tumataas yung position, karamihan ng mga mga kasama mo na puro sila mga puti. Mas gusto talaga nila yung mga office job. Makikita mo yung mga mechanic, yung mga electricians, mga karamihan doon sa dati kong trabaho puro sila ibang lahi, mga Patil, may mga Meksikano, El Salvador. Pero pag kayo mga sa opisina, yung mga HR job, mga admin, puro sila puti. Mas gusto talaga nila yung parang mas relax yung trabaho. Yun yung nakikita ko Kasi baka meron na namang sa akin, sabihin, hindi naman Pero yun yung nakikita ko. Ba't ang babagal ng mga truck na to? Anong meron? Pero ngayon, umiinit. Tumataas yung temperature. Hindi ko alam kung bakit. Tapos bukas parang magpa-plus 6 yata. Yung mala. Parang pang magi-spring Single digit na, positive pa. Kaya ito na naman kalsada. Problema na naman to bukas. Baka madulas na naman. Ayos lang. Naman tayo, maingat tayo dapat talaga pagka ganito. Maingat ka sa daan. Maingat na hindi ka nakakaabala. Kasi meron mga sa sobrang ingat, sobrang bagal naman magpatakbo. Sa sobrang takot nyo, sobrang bagal nyo naman magpatakbo. Kaya lang, yun nga, nakakaabala naman kayo sa ibang nagmamaneho. Pati sila malilate sa sobrang bagal sa daan Dapat ingat lang. Ingat at yung sakto lang. Nga pala napansin ko kasi 'di ba sinasabi ko sa inyo tumaas na yung yung mga followers ko sa Facebook. Yung mga pinopost ko, yung mga job hiring sa iba-ibang bansa. Ngayon pagka nagpo-post ako ng Canada, marami nagme-message sa akin. Akala ko naman yung mga nagme-message sa akin, gusto nila mag cross country. Pero ang cross country nila, hindi sila galing ng Taiwan, hindi sila galing ng Middle East. Galing sila sa sa UK, sa Europe. Nagtataka ako bakit ang daming gustong lumipat ng ng Canada or New Zealand na galing sa doon, sa Europa, sa UK. Basta nagtataka talaga ako, hindi yung lang isa, dalawa, ganun, hindi. Pare-pareho sila ng sinasabi na, syempre tinatanong ko. Kasi pagka nakita ko na UK, Europe, ang alam ko, parang pareho lang ng sahod dito sa Canada. Lalo na pagka yung mga nagbubutcher, ganyan. Kasi karamihan ng mga mga subscriber ko, mga followers ko, mga butcher. Ngayon, nakita ko yan na sumabay sa akin. Karamihan nung after pandemic, 'di ba, maraming ang kinuha sa UK. Isa na nga dapat ako doon na mapupunta sana ako ng UK, yung sa FMW. Sabayan, yung staff house saka yung yung FMW na agency. Mas mabilis si staff house. Naalala ko pa nga nung time na na FMW, tumitingin na kami ng misis ko ng tinitignan na namin yung mapupuntahan namin sa UK. Sabi ko, puta, kung probinsya to, parang mas probinsya yon. Yung yung mapupuntahan na lugar ng yung ipapadalahan ng FMW na employer. Tinitignan namin, pero ang ganda ng lugar. Excited na nga ako nun. Sabi, wala, ang natuloy pa rin staff house. Pero yun nga,
buti na lang mabilis yung stop house. Saka yung time kasi na yun, kasi baka sabihin nyo, napakaswerte mo naman na natatawagan ka ng mga ganyan. Nung pag-a-apply namin, hindi pa masyadong kailangan yung mga yung magbibideo ka, tapos ipapasa mo sa agency, tapos ipapakita nila sa employer, ganon. Hindi pa siya ganoon. Hindi pa siya ganoon ka required. Kasi itong stop house nga walang pasa-pasa ng video Naalala ko yung FMW meron, pero hindi naman sila ganoon ka-stricto. Yun na kaya natawagan kami sa sa FMW. Pero yun nga, lumalayo na naman tayo. Kung saan kasi yung kwento no. Di yun na nga. Sabi nung nag-message sa akin. Sir, okay lang naman, sabi niya, okay lang naman yung sahod, ganyan. Kasi syempre tinatanong ko rin kung bakit pa sila willing lumipat ng Canada, nandun na sila sa magandang lugar din, di ba? Syempre tinanong ko, di ba okay naman yung sahod dyan, mapi-PR din naman kayo dyan, meron naman kayong employer na nagre-renew ng kontrata. Sabi nila, pare-pareho ng sagot. Oo sir, yung okay naman yung sahod. Tinaasan pa nga raw ng mga employers yung sahod. Tapos yung PR wala naman daw problema kasi hindi pa naman natuloy yung yung gagawing 10 years ba na dapat 10 years kang employed sa UK para maging permanent resident. Dito kasi 'di ba sandali lang yung ano pa rin ata 5 years pa rin yung kailangan, yung required na pag-stay mo sa sa UK. Ang problema daw yung kanilang mga employers, hindi na raw sila i-renew. Pare-pareho sila, yung mga nasa UK pare-pareho raw sila na meron na nga raw mga pinauwi na, meron na raw mga yung mga nagkusa na rin na umuwi kasi alam nila hindi na sila ma-renew ng kontrata nila. Sabi ko, bakit hindi na lang kayo maghanap ng mga employer na malapit din sa nasa UK din, nasa Europe din, di ba? Yung Ireland, nakikita ko nag-hire pa rin, ganyan. Parang wala na raw masyadong tumatanggap ng mga yung mga meat cutter, yung mga ganyan. Kasi hindi na raw siya kasama sa in-demand job sa kanila. Ay ko, ganun ba? Siyempre dito, yung mga pinopost ko, makikita naman talaga na na kailangan pa rin dito ng mga yung mga meat cutter, mga ganyan. 'Di ba yung itong High Life, tuloy-tuloy pa rin yung hiring nila. Kaya parang rin ako na ako yung nahihinayangan sa kanila na nandun na sila 'di ba? Saka kung iisipin mo, kung 5 years lang naman yung kailangan nila para ma-permanent resident, kung kasabay ko silang pumunta, o di mahigit 3 years na sila sa UK din. Sandaling panahon na lang yun, mapi-PR na rin sila. Shoutout si Sherwins, tropa yan sa UK. Pero yun nga, yun talaga yung hindrance. Hindi na raw sila i-renew. Sabi ko, anong dahilan? Masyado na raw mataas yung kailangan na sahod ng isang meat cutter. Masyado na raw mataas yung threshold. Meron dapat i-meet yung employer nila, yung company nila na pasahod. Dapat yung mga temporary foreign worker daw sa kanila, dapat merong certain amount ng sahod para i-retain sila. Ang problema nun, kailangan nilang itaas yung sahod ng mga empleyado nila, which is hindi na raw kaya ng mga ng employer nila na itaas yung sahod nila. Parang hindi na kaya ng employer na itaas pa yung sahod nila. Kaya i-let go na lang daw sila. Malulugi daw yung kumpanya nila. Pare-pareho sila ng sinabi. Sabi ko, kung meron naman kayong experience, sabi ko nga, sa pagbubutcher, try nyo na lang mag-apply. Dito sa Canada, marami pa namang pwedeng applyan. Lalo na pagka tungkol sa pagbubutcher. Nandyan yung Conestoga. Actually, yung kahit yung Maple Leaf, pa rin hiring pa rin yan Pero, hindi na dito sa Brandon. Kasi, dito sa Brandon, iba na yung yung company dito ng di ba dati galing kami sa Maple Leaf, ngayon hindi na. Ang company na rito, Canada Packers. Pero marami pa rin naman mga Maple Leaf sa iba-ibang lugar, tulad dito sa may Winnipeg meron. Basta marami, i-search nyo lang, maraming mga Maple Leaf na ang hindi ko alam
kung nag-hire pa rin sila ng mga Pilipino, kung nagpapadala pa rin sila, ganyan. Or pwede naman kayo siguro mag cross country. Yun yung sinabi ko. Saka sabi ko sa kanila, kung kunyari meron tayong mga companies talaga na naghahanap, pwede naman natin silang itulungan. Pero ang pinakaano ko lang dito, buti na lang na sa ako nakapasok dito sa Canada. Hindi ako natuloy sa UK. Siguro kung kunyari natuloy ako sa UK, parang alam mo yun, constant na problemado ka rin. Kasi alam mo yun, hindi ka sigurado kung mapi-PR ka, ganyan. Galit, parang hirap na hirap sila ma-PR ngayon dun. Kung dito sa Canada, mahirap, parang mas mahirap ngayon dun sa UK. Ako, baka may magalit na naman sa akin na mga minsan may nakita ko na nag-comment sa akin Sabi, bakit mo pinapakailaman yung mga hindi mo naman lugar? Mga ganun. Galit na galit Galit na galit si kuya Ay, sorry. Inaano ko lang naman, binabahagi ko lang naman kasi marami pa rin naman tayong mga tropa na nandun sa lugar na yun. Kaya binabahagi ko lang. Yun lang, para lang meron tayong ibang chismis naman. Hindi yun to parang puro na lang tayo Canada. Alam mo naman tayo dapat malawak yung ating sakop. Hindi lang tayo dito nakukulb sa Canada lang. May balita tayo sa Pilipinas, may balita tayo sa sa ibang bansa. Pero ang pinaka doon puro sa mga OFW, mga temporary foreign workers sa iba-ibang panig ng mundo, no? Sige na, at ako'y nandito yata sa Shea Angela yung aking misis, papalibre na naman tayong kape. Na, like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun Sige na, paalam.